Ngayon naman, ang gagawin natin ay check development length. Ang unahin natin ay transverse RSB under column 1, which is yung mga bakal na nandito sa ilalim. Or, ito yon yung DB-Y1 na mga bakal. Okay? So, yan ang ating checkin ng development length. And ang concerned dyan na distance is yung B1. Ngayon, nasan yung B1? Ito yon yung distance B1. Galing yan dito sa check transverse RSB under column 1. Kaya, ito ang kanyang development length. So, ang development length actually, yan yung galing dito sa edge ng column going to this distance, no? Minus clear cover. Yan yon, LD. At ganon din naman sa column 2. Pero, ang kukunin natin is instead na B2, kukunin natin tong smaller dimension na B1. Yan. So, in short, critical development length ang tinitingnan natin. Kaya, dito sa required LD, we have 1, 2, 3, 4 equations. Ang kailangan natin dito is diameter of bar Y1. Tapos, yun lang. Diameter of bar Y1. And then, gandun din sa transverse bars under column 2. Ang kailangan natin dito ay diameter of bar Y2. Ngayon, yung diameter of bar Y2, ito yon. Okay, yan yung mga bilog-bilog na yan na nasa ilalim ng column 2. Next is longitudinal top reinforcing steel bars. Ang kailangan natin dito ay diameter of bar top, which is ito. Yan, yung bar letter A. Nasa ibabaw, ano? Top bars yan, hindi yan transverse. And then, ang kukunin nating actual development length is yung minimum dito sa dalawa, which is x1, tsaka L minus x1 or itong x sub 2. Okay? Kunin mo yung minimum dyan sa dalawang yan and then i-minus mo ang clear cover. So that is your actual development length. Note, x1 is from location of zero shear. Tapos, ang kanyang required development length, ang involved dito is yung diameter of bar top. And then, punta naman tayo sa temperature and shrinkage bars. Para sa top temperature and shrinkage bars per meter strip ang kakailanganin dito. Ibig sabihin, spacing ang concern. So, meron tayong S1 tsaka S2 para sa top. Ayan, no? So, yung S1 nasa ilalim ng mga column tapos yung S1 yung nasa taas, ano? And then yung S2 naman, yung nasa baba. Yan. And ang concerned sa S1, you have DT-Y1. Ibig sabihin yan, diameter of temperature shrinkage bars na nasa taas. Ayan o, DT-Y1. Top transverse TNS bars. Kapag sa bottom naman, DT-Y2. So dito sa Excel, yung temperature and shrinkage bars, ang data niyan ay in terms of spacing. Okay, so meron tayong S1, meron tayong S2, tsaka meron din tayong S3. So to get para sa spacing naman, ang kailangan natin na distances dito yung X1, ito, you have X2, tsaka itong nasa gitna which is L minus X1 minus X2. Ngayon, yung distance ng X1 tsaka X2 is taken from transverse RSB, which is this. So, check transverse RSB, yan yung X1, and then ito yung X2. So, ang required AS natin ay
0.002 times meter strip multiplied by thickness divided by 2. Ngayon, ang steel percentage or steel ratio is 0.0018 tsaka 0.002. Pero ang ginamit ko dito, yung mas mataas na, which is 0.002, regardless of Fy. And then, dinivide ko to ng 2 in the sense na meron ka pa ring bakal sa ilalim, no? At meron ka ring separate na bakal sa taas. Ibig sabihin yan, yung temperature and shrinkage bars mo sa baba is separate computation. So, ito na yung required AS, and then yung actual na AS is this one. 1,000 divided by S1 times the area of one rebar, temperature and shrinkage rebar. So your AS, actually AS should be greater than your required. Ngayon, ito ay with regards sa S1, S1, tsaka S1. Lahat ng TNS bars na nasa taas. Next is para sa bottom TNS bars naman. Ang concern dito ay yung S2, which is yung nandito lang sa gitna. Kasi meron na tayong reinforcing steel bars dito sa lugar ng X1 tsaka yung X2. Okay, so we don't need to check the temperature and shrinkage bars dito kasi ang humahawak na nung temperature and shrinkage bars dito sa X1, X2 ay yung reinforcing steel bars na. So ang check lang natin dito yung nandito sa gitna. Okay, so yung required AS dito is same thing. Ngayon, ang actual AS mo is 1,000 divided by S2 times the area of the temperature and shrinkage bars at this section. And then, para sa bottom longitudinal temperature and shrinkage bars, ito naman ang bakal natin. Yang pahaba. Which is, ayan, yang mahaba. DB, ay itong DTX. Okay? So, ang required AS mo is 0.002 times unit length times T divided by 2. Then, ang concern mo dito ay yung S3. Okay, so that's how you check your development lengths and temperature and shrinkage bars.